Sa paanan ng isang liblib na bundok sa silangang Kabisayaan, naroroon ang isang baryong halos nakalimutan na ng panahon. Mataas ang damo, makipot ang mga daan, at ang mga bahay kubo ay nakakalat na parang tala sa ilalim ng hamog tuwing umaga. Dito nakatira si Mang Dario, isang mahirap na magsasaka na mag-isa na lamang sa buhay. Maaga siyang namul orphan. Nawala ang mga magulang sa isang matinding bagyo noong kabataan niya. Wala siyang sariling pamilya at tanging kanyang lumang bahay kubo, kalabaw na si Cardo, at munting taniman ng gabi at kamuting kahoy ang kanyang pag-aari. Tahimik ang kanyang buhay, ngunit hindi iyon payapa. Ang mga kamag-anak niya, mga pinsan na nangaapi, nangungutya at inggitero ay palaging nasa paligid. Si Mando, ang pinakamatanda sa kanila, ay palaging nagsasabing siya raw ang higit na may karapatan sa lupa ni Mang Dario dahil mas malaki ang lahi nila. Si Sima, kapatid ni Mando, ay madalas naglalabas ng masasakit na salita, sinasabing walang mararating si Mang Dario dahil mahina, lampa at hindi marunong makihalubilo. At naroon pa si Ka Ruben, ang masamang albularyo ng baryo, kilala sa kanyang pagmamataas, panggagamot kapalit ng pera at pag-aangkin ng respeto gamit ang takot. Kaya naman si Mang Dario ay laging alerto, laging mag-isa at laging nagsusumikap para lamang manatiling may makakain. Isang gabi, habang inuulan ang baryo ng malakas na buhos, humahampas ang hangin na parang galit ng mga diwata ng kalikasan. Kumikislot ang mga puno, sumisigaw ang kulog at kumikislap ang kidlat sa kalangitan. Nasa loob si Mang Dario at nanginginig habang tumutulong ang tubig mula sa bubong. "Nako po, Diyos ko, sana naman tumigil tong bagyo," bulong niya habang pinipigilan ang pagpasok na tubig sa dingding. Ngunit sa gitna ng lagim ng kalikasan, may narinig siyang kakaiba. Isang mahihinang katok sa pinto. Katok. Tok. Tok. Halos tumigil ang pintig ng puso niya. Sino naman ang pupunta sa bahay kubo niya sa oras na ito? Bago siya lumapit, sumigaw siya. "Sino yan?" Walang sumagot. Tanging patuloy na ululan ng bagyo ang narinig niya. Marahan niyang binuksan ang pinto at tumambad sa kanya ang isang lalaki na nakayuko. Basang-basa ang katawan. Namumutla ngunit hindi ordinaryo ang presensya. Matalim ang mga mata na tila may liwanag sa dilim at ang balat ay maputlang maputi, halos kulay abo. "Maawa ka," mahinang sabi ng estranghero. "Pahiram ng masisilungan. Hindi ako magtatagal. Hindi ako masama." "Madaling sabihin yan," sagot ni Mang Dario na nag-aalinlangan. "Pero sige, pumasok ka. Bahana sa labas at baka dapuan ka ng lagnat." Pumasok ang lalaki, nanginginig at tila gutom na gutom. Pansin ni Mang Dario ang kakaibang aura nito. Mabilis ang paghinga, nangingintab ang mga mata sa dilim, at humahalimuyak ang kakaibang amoy. Hindi mabaho ngunit tila amoy mga tuyong dahon at lupa. "Anong pangalan mo?" tanong ni Mang Dario habang inaabot ang banig para paupuin ang estranghero. "Isa akong manlalakbay. Tawagin mo na lang akong Rafael." Napakunot ang noo ni Mang Dario. "Rafael? Hindi kita nakikita rito sa baryo. Saan ka galing?" Ngumiti si Rafael, isang ngiting hindi mo mawari kung mabait o may itinatago. "Mula kung saan-saan. Matagal na akong naglalakad. Pero ngayong gabi, kinailangan kong magtago. May humahabol sa akin." Napalunok si Mang Dario. "Humahabol? Sino? Mga tulisan?" Umiling ang estranghero. "Hindi. Mga taong natatakot sa katulad ko." Dito, nakita ni Mang Dario ang kakaiba. Nang sumalubong ang kidlat mula sa labas, tumama ang liwanag sa mukha ni Rafael. Nakita niya ang matutulis na ngipin, tila pangil ng hayop. Tinakpan agad ni Rafael ang bibig, halatang napahiya. "Pasensya na," sabi nito, halos pabulong.
May dahilan kung bakit ako tinatakasan nila. Nagmistulang bato si Mang Dario. Haaswang ka ba? Tahimik na tumango si Rafael. Napaatras si Mang Dario, napahawak sa baluti ng dingding. Diyos ko! Ngunit bago pa siya makatakbo, nagsalita si Rafael at ang boses nito'y puno ng lungkot. Hindi ako masama. Hindi ako kumakain ng tao. Hindi ako tulad ng mga alamat ninyo. Hindi ako gabunan. Hindi ako manananggal. Hindi ako mangkukulam. Iba ako. Nakatitig si Mang Dario. Nanginginig. Wala siyang pamalo. Wala siyang itak. Wala siyang sandata. Wala siyang laban. Ngunit sa likod ng takot, may kakaibang awa na unti-unting sumisingit sa kanyang puso. Nakita niya ang pagod, pangungulila at sakit sa mukha ng aswang na ito. Hindi balot ng galit, kundi ng pagkatao. Bakit ka nandito? Tanong ni Mang Dario. Mas mahina na ang boses. Dahan-dahan, tumunghay si Rafael. Dahil may isang masamang albularyo na gustong kunin ang aking kapangyarihan. Ginagamit niya ang takot ng tao para ako'y habulin, para patayin, para makuha ang dugo ko. Sinasabi niya na kapag nainom niya ang dugo ko, lalaki ang kapangyarihan niya ng 10 ulit. Nanlaki ang mga mata ni Mang Dario. Si Ka-Ruben? Tumango si Rafael. Oo, kilala pala. Biglang bumigat ang hangin sa loob ng kubo. Sumama ang loob ni Mang Dario. Matagal na niyang alam na masama ang albularyo. Ngunit hindi niya akalaing masasangkot siya sa ganitong kabaliwan. Ginagamot niya ang mga tao kapalit ng pera, hindi ng awa. Ginagamit niya ang takot para mapagsamantalahan ang baryo, sabi ni Rafael. At ngayon, gusto niya ang dugo ko. Pero bakit? Tanong ni Mang Dario. Dahil kahit aswang ako, sagot ni Rafael. May kapangyarihan akong hindi niya kayang pantayan. Kapangyarihang ginagamit ko, hindi para manakit, kundi para magligtas. Nagtaka si Mang Dario. Anong ibig mong sabihin? Ngumiti si Rafael at inilabas ang kamay. Kumislap ito, parang ginto ang dumadaloy sa ibabaw ng balat. At sa kanyang palad, biglang sumulpot ang maliit na bilog na tila butil ng ginto. Makintab, maliwanag at mainit. Sa bawat taong tumutulong sa akin ng walang kapalit, sabi nito, binibiyayaan ko ng swerte at kayamanan. Natulala si Mang Dario. Ibig sabihin, kaya mo gumawa ng ginto? Tumango muli ang aswang. Oo, ngunit hindi ko ito ibinibigay sa sinumang masakim, tanging sa mga may mabuting puso lamang. Tumayo siya sa gitna ng kubo, inilahad ang kamay, at biglang umulan ng maliliit na butil na ginto. Hindi marami, ngunit sapat para magliwanag ang buong kubo sa kumikislap na sinag. Naluha si Mang Dario. Mahirap siya, gutom siya, sinusundan ng inggit ng mga kamag-anak, at palaging biktima ng kasamaan ng albularyo. Ngunit ngayon, harap-harapan niyang nakikita ang milagro. Kunin mo to, sabi ni Rafael. Inabot ang isang pirasong ginto. Para sa'yo, para sa kabutihan ng puso mo. Nanlalamig ang kamay ni Mang Dario habang inaabot iyon. Hindi siya makapaniwala. Ginto, totoong ginto. Ngunit bago niya mapag-aralan ang hiwaga, narinig nilang muli ang kulog sa labas. Ngunit may kasabay na sigaw. Isang malakas na tinig mula sa labas ng kubo. Dario, buksan mo ang pinto. Alam kong may tinatago ka. Boses ni Ka-Ruben. Kasunod ay mga yabag ng ilang lalaking may hawak na sulo. Nagkatinginan sina Mang Dario at Rafael. Napag-alaman nilang nandito ako. Sabi ni Rafael, mabilis na humihinga. Ngayon, kailangan kong magtago at kailangan kitang tulungan. Napatingin si Mang Dario sa pintong pinanginginig ng mga yabag at sigaw. Handa na ang albularyo at ang kanyang masasamang tauhan. At sa unang pagkakataon,
na pagbuklod ng kapalaran ng isang mahirap na magsasaka at isang mabuting aswang. Malakas ang ingay sa labas ng bahay kubo. Naglalagablab ang mga sulo, nagtatalsikan ang mga patak ng ulan, at ramdam ni Mang Dario ang panginginig ng lupa sa bawat yabag ng mga taong kasama ni Ka-Ruben. Nagmistulang bitag ang buong paligid at siya ang target. Dario, lumabas ka riyan. Alam naming may tinatago ka. Sigaw muli ng matigas na boses ng masamang albularyo. Nanikip ang dibdib ni Mang Dario. Rafael, anong gagawin natin? Kapag nakita ka nila rito, baka masaktan ka. O baka pati ako. Huminga ng malalim ang mabuting aswang. Kahit nanginginig ang kanyang mga kamay, malamig ang kanyang tinig, ngunit puno ng takot at pag-aalala. Dario, huwag kang lumabas. Hinding-hindi ako hahayaang mapahamak ka. Ako ang hinahanap nila, hindi ikaw. Pero kailangan kong magtago sa paraang hindi nila maiisip. Naghahanap siya ng anino sa loob ng kubo. Sa isang sulok ng dingding kung saan umaagos ang tubig ulan, nakita niya ang pinakaitim na sulok. Sa anino, doon ako nagiging isa, wika ni Rafael. At sa harap mismo ni Mang Dario, unti-unting nagbago ang anyo ng aswang. Ang balat niya ay lumabo, parang nagiging usok. Ang mga matay kumislap bago tuluyang naglaho, at ang katawan niya ay pumasok sa mismong anino ng dingding. Nawala na siya, ngunit ramdam ni Mang Dario ang kanyang presensya. Tahimik ka lang. Mahinang bulong ni Rafael mula sa mismong karimlan. Bumukas ang pintuan ng marahas. Sumipa si Ka-Ruben, kasama ang 4 na malalaking tauhan na may dalang sulo. Basang-basa sila ng ulan, ngunit ang mukha nila ay puno ng galit at panggigigil. Nasaan siya? Sigaw ni Ka-Ruben. Alam kong narito ang nilalang na iyon. Nakita ng mga tanod ang bakas niya papunta sa kubo mo. Napalunok si Mang Dario. Naramdaman niya ang lamig sa kanyang batok. Hindi siya sanay magsinungaling, ngunit kailangan niya ngayon. Itay, bulong niya sa sarili. Patawad kung kailangan ko itong gawin. Malalim ang boses niya, halos pabulong, ngunit mariin. Wala akong tinatago, Ka-Ruben. Ulan lang ang kasama ko dito mula pa kanina. Lumapit ang albularyo. Hawak-hawak ang kanyang mahiwagang baston na may nakakabit na malalaking buto ng hayop at mga pinatuyong halamang halaga. Mabangis ang tingin niya habang iniikot ang baston, tila may hinahanap na enerhiya. Hindi mo ako maluloko, Dario, anya. May kakaibang amoy dito. Amoy ng dugo at kapangyarihan. Amoy ng aswang. Naglakad siya papunta sa sulok kung saan nagtatago ang anino ni Rafael. Kumikislot ang baston niya. Tila may nararamdamang presensya. Napakagat si Mang Dario sa labi. Hindi alam kung paano pigilan ang albularyo. Biglang, may kumaluskos mula sa labas. Ka-Ruben, may nakita kaming bakas papunta sa bukirin. Sigaw ng isa sa mga tauhan. Napakunot ang noo ng albularyo. Nawalan ng pokus ang kanyang atensyon. Mga hangal, ba't hindi nyo agad sinabi? Agad niyang sinenyasa ng mga tauhan. Sa bukirin, bilisan. Isa-isang naglabasan ang mga tauhan. Lumulubog ang mga paa sa putik habang pinapatay nila ang mga sulo at hinahabol ang iniisip nilang bakas ng aswang. Nawalan ng ilaw ang kubo. Naiwan ang malamlam na liwanag ng kidlat at ingay ng ulan. Ngunit huling lumabas si Ka-Ruben. Lumapit muna siya kay Mang Dario at may ngiting puno ng pananakot. Ikaw, Dario, kapag nadiskubre kong nagsinungaling ka sa akin, pinaba niya ang boses, halos bulong. Pagsisisihan mo. At kumurap ang kidlat sabay sa paglabas ni Ka-Ruben ng pinto. Sumara ang pintuan ng malakas. Naiwan si Mang Dario, humahabol ang paghinga. Tahimik siya ng ilang segundo bago siya bumagsak sa upuang kawayan. Mula sa anino,
unti-unting lumitaw si Rafael. Parang tumutuklap ang manipis na usok sa katauhan nito. Maputla, nanginginig, pero buhay. "Salamat," sabi ng aswang. Mahina ngunit puno ng pasasalamat. "Rafael," bulalas ni Mang Dario. "Diyos ko, muntik na nila." Umiling si Rafael. "Kung hindi ka nagsinungaling, patay na ako." Umupo sila pareho. Wala ni isa ang nagsalita sa loob ng mahalagang sandaling iyon. Ang ulan ay unti-unting humina, ngunit ramdam pa rin nila ang tensyon. Pagkaraan ng ilang minuto, nagsalita si Rafael. Mas mahinahon, ngunit puno ng bigat sa dibdib. "Hindi ako pwedeng manatili rito ng matagal. Delikado para sa'yo. Hindi ko kayang malagay ka sa panganib." Ngunit bago pa siya makatayo, hinawakan ni Mang Dario ang kanyang braso. Mahina, ngunit matatag. "Rafael, hindi ako traidor tulad ng kamag-anak ko. Kung mabuti ka, tutulungan kita. Hindi ako tulad ni Karuben na sakim at mapangabuso. At bakit ko hahayaang masaktan ang taong tumulong sa akin?" Tila nagliwanag ang mata ni Rafael. "Dario, hindi mo ako kilala, ngunit pinipili mong paniwalaan ang kabutihan ko." "Hindi lahat ng nilalang masama, Rafael," sagot ni Dario. "Kahit aswang ka, nakita ko na hindi ka mapanglamang. Mas mabait ka pa nga kaysa sa mga tao rito." Sa puntong iyon, nagbukas ng kakaibang enerhiya ang loob ni Rafael. Tila may kislap sa hangin. At bigla siyang nagabot muli ng 2 piraso ng ginto, mas malalaki kaysa kanina. "Para sa tapang mo," sabi niya. "Para sa kabutihan mo." Umiling si Dario. "Hindi ko iniingatan ka dahil sa ginto, Rafael." Ngumiti ang mabuting aswang. "Alam ko, kaya kita binibigyan." Nilagay ni Dario ang mga ginto sa ibabaw ng kahoy sa tabi ng kanyang banig. Nagtama ang kanilang mga tingin, puno ng pag-unawa. "Rafael," tanong ni Mang Dario, "hindi ka pa pagod sa pagtakas?" Tumango ang aswang. "Pagod na pagod, pero hindi ako titigil." "Bakit?" "Dahil may misyon ako," sagot nito. Nagdidilim ang mga mata. "May kailangan akong protektahan. Kung makuha ni Karuben ang dugo ko, magwawakas ang kapayapaan." At mula sa labas, narinig muli nila ang mga yabag ng mga tauhan. Bumabalik. "Diyos mio!" bulalas ni Dario. "Bumabalik sila!" Pumuting ang kamay ni Rafael, kumikislap na parang gintong liwanag. "Dario," bulong nito habang papalapit ang panganib. "Handa ka ba?" Humigop ng hangin ang magsasaka, tumayo at humawak sa kanyang lumang pamalo. "Handa!" sagot niya kahit nanginginig. At tuluyang nagsanib ang magsasakang mahirap at ang mabuting aswang laban sa pinakamalaking panganib ng kanilang buhay. Malalim na ang gabi ngunit hindi kumukupas ang takot na bumabalot sa paligid ng bahay kubo. Ang ulan ay unti-unting huminto ngunit ang lamig ay nananatili, parang humahaplos ng kadiliman sa balat. Sa labas, maririnig ang mga yapak ng mga tauhan ni Karuben, paikot-ikot, tila mga pulang langgam na nag-iimbestiga sa bawat sulok ng paligid. Ang mga sulo nila ay nagliliyab pa rin, nagbibigay ng dilaw na liwanag na kumukislap sa basang damo. Sa loob ng kubo, nakadikit sa dingding si Mang Dario, hawak ang kanyang pamalo. Sa tabi niya, nakaluhod si Rafael, ang mabuting aswang na nanginginig hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pangamba para sa magsasaka. "Dario," bulong ni Rafael, "hindi sila aalis hanggat hindi nila nalalaman kung nasaan ako." Lason sa isip ni Karuben ang kapangyarihang hinahangad niya. Hindi basta hihinto ang taong ganyan. Humigop ng malalim na hangin si Mang Dario. "Alam ko, kaya kailangan nating mag-isip. Hindi pwedeng sa kubo ka manatili. Kitang-kita mo, hinahanap ka nila." Sumulyap si Rafael sa maliit na bintana. "May paraan ako, pero kailangan mo akong tulungan."
Tulungan? Paano? Ngumiti si Rafael ngunit bakas ang pagod. Hindi ako makakalipad tulad ng iba kong kapatid na aswang. Hindi rin ako nagkakalas ng katawan tulad ng mga gabunan. Ako'y kakaiba. Mas nabubuhay ako sa anino kaysa sa laman. Pero limitado ang kaya kong gawin kapag may maraming liwanag. Tiningnan ni Dario ang mga sulo sa labas. Oh, ang maliwanag na apoy ay pumipigil sa anino. Kung umilaw ang buong paligid, mawawala ang kakayahan ni Rafael. Anong plano mo? Tanong niya. Tumayo si Rafael at ang anino niya ay kumislot, parang may sariling buhay. Kailangan nating dalhin sila sa kagubatan. Doon, mas madilim. Mas marami akong mapagkukublihang anino. Mas kaya kong lumaban kung kinakailangan. Napakunot ang noo ni Dario. Lumaban? Ano to, digmaan? Umiling si Rafael. Hindi ako lalaban para pumatay. Lalaban ako para mabuhay. Tumango si Dario. Kung ganoon, sumunod ka sa akin. Mabilis na gumalaw si Dario. Lumabas siya ng kubo sa likod na pinto, kung saan hindi gaanong kita ng mga tauhan ni Ka-Ruben. Dala ang kanyang sulo na malabo ang apoy dahil sa ulan. Tumakbo siya sa direksyon ng kakahuyan. Nagingay siya ng bahagya. Enough para mapansin ng mga nag-iikot na tauhan. Hoy! Si Dario! Doon tumatakbo! Sigaw ng isa. Sabay-sabay na tumakbo ang mga tauhan papunta sa kanya. Mabibigat ang hakbang, may dalang armas, bolo, pamalo at mga pana. Habang tumatakbo si Dario, naramdaman niya ang halinghing ng hangin sa kanyang tainga. Rafael, nandyan ka ba? Walang sumagot, ngunit ang anino sa likod niya ay kumikilos, sumasabay. Naroon ang aswang, nakahawak sa anino ng mga punong kahoy. Sa loob ng kakahuyan, nagsimula ang tunay na bangungot. Mas madilim dito kaysa sa bukid, walang buwan. Tanging mga mata ng mga tauhan ang kumikislap sa dilim. Hinanap niyo ako. Ngayon maghanda kayo. Bulong ni Rafael mula sa anino. Dito! Sigaw ni Mang Dario nang mapansin niyang huminto ang mga tauhan. Kung gusto niyo ng sagot, sumunod kayo. Ngunit ang mga lalaki ay masyadong bingi sa utos ni Ka-Ruben. Hanapin ang aswang. Sigaw ng pinakamatangkad na tauhan. Dalhin natin kay Ka-Ruben. Sumugod sila, ngunit biglang huminto ang lahat nang marinig nila ang kakaibang tinig sa loob ng kakahuyan. Mahaba, malalim, at tila nagmumula sa ilalim ng lupa. Huminto kayo, bulong ng hangin. Anong, sino yon? Sigaw ng isang tauhan. Nakangisi si Rafael mula sa itim na sulok ng kagubatan, nakalutang sa anino ng isang malaking puno. Ako. Sa isang iglap, lumabas ang mga anino sa paligid. Umikot, gumapang, at nagmistulang mga ahas na kumukuha ng mga paa. Nahulog ang isang tauhan, nagsisigaw. Ay! May humihila. Agad siyang kinaladkad ng anino at sumabit ang paa niya sa ugat. Natumba ang isa pa dahil sa pagkatulala. Ang pangatlo ay kumaripas ng takbo ngunit nadapa sa isang malalim na parte ng lupa. Dario! Sigaw ni Rafael. Tumakbo ka na! Hindi kita iiwan! Sigaw ni Dario pabalik. Ngunit sumagot si Rafael ng may galit at takot. Hindi ito ang oras para maging bayani. Tumalon si Rafael mula sa anino. Lumitaw ang katawan niyang maputla ngunit malakas. Tila kumikislap sa dilim ang kanyang mga mata. Hinampas niya ang lupa gamit ang kanyang kamay at kumalat ang malalim na alon ng anino. Napahiya ang isang tauhan na tumba parang tinulak ng hangin. Magatauhan! Sigaw ng pinuno, nanginginig na ang boses. Huwag kayong magtakbuhan, labanan nyo, wala yan. Ngunit hindi iyon totoo. Ang presensya ng mabuting aswang ay nakakapanghilakbot at nakakapakilabot sa sinumang walang matatag na puso. Dario! Sigaw ni Rafael, hawak ang anino sa lupang parang humihinga. Dito, mabilis na tumakbo si Mang Dario palayo, patungo sa mas madilim na bahagi ng kakahuyan upang mailayo ang laban.
Ngunit habang tumatakbo siya, hindi niya napansin ang dalawang pares ng mata mula sa likod ng punong kahoy. Dalawang siluetang kilalang kilala niya, si Mando at si Sima, ang mga inggitang kamag-anakan. Nandoon sila, tahimik, natutugma ang mga ngiti nila sa kadiliman. Aba, mukhang may tinatagong lihim ang pinsan natin. Bulong ni Sima, puno ng panlilinlang. Ngumisi si Mando, halos makita ang mga ngipin sa dilim. Oo, at parang nalaman natin kung anong lakas ang pinagkukunan niya. Magiging atin din ang ginto. Dumingding ang huling linyang iyon sa puso ni Mang Dario kahit hindi niya narinig. Dahil sa dilim ng kagubatan, lumalaki na ang kapahamakan, hindi lang mula kay Ka-Ruben, kundi mula mismo sa dugo at laman ng kanyang sariling pamilya. Ang gabi ay tila humahaba, mas mahaba kaysa karaniwang gabi. Bawat patak ng ulan ay parang himig ng banta. Bawat pag-iihip ng hangin ay parang bulong ng kalikasan na may nagbabadyang kapahamakan. Sa loob ng makapal na kakahuyan, nagpapatuloy ang kaguluhan sa pagitan ng mabuting aswang na si Rafael, ang walang pag-asang magsasaka na si Mang Dario, at ang walang habas na tauhan ni Ka-Ruben. Habang abala ang lahat sa labanan ng anino at sulo, may dalawang nilalang na nagtatago, nagmamasid mula sa likod ng mga punong kawayan. Si Mando at si Sima, ang mga inggit na pinsan ni Mang Dario. Kanina pa nila sinusundan ang pinsan nila dahil napansin nilang may kakaibang nangyayari sa kubo ni Dario. Nais nilang malaman kung bakit bigla na lang nagkaroon ng liwanag sa kubo kanina, tila may ginto, at kung bakit may mga taong naghahanap kay Dario ngayong gabi. At ngayon, nakita nila ang sagot. Isang sagot na mas malala kaysa sa inaasahan nila. Nakikita mo ba yan? Bulong ni Sima habang nakadikit sa puno. Nanginginig ang mga kamiseta dahil sa hamog at ulan. Oo, sagot ni Mando, halos lumudoy ang mga mata sa dilim. Aswang, totoong aswang yan, at kasama ni Dario. Kumislap ang kidlat at sa malamlam na liwanag nito, nakita nila si Rafael, ang mabuting aswang na nakikipaglaban sa mga tauhan ni Ka-Ruben. Hindi man siya gumagamit ng matulis na ngipin o matatalim na kuko. Ang lakas ng anino niya ay halimaw na sa lakas. Ang mga anino ng puno ay sumasayaw, sumusunod sa mga galaw niya, nananaghoy at kumakapit sa mga paa nang humahabol sa kanya. Ang hangin ay tila nagiging baluti at ang lupa ay nagiging kakampi niya. Ngumisi si Mando, sabay kurot sa braso ni Sima. Hindi mo alam yon? Kaya bigla siyang may pera. Kaya bigla siyang kumikinang ang mata. Kaya niya yon. May kaibigan siyang aswang. Ano ngayon? Bulong ni Sima. Nanginginig sa takot ngunit kumikislap ang mata sa kasakiman. Ibig sabihin, kung may aswang, may kapangyarihan. Kung may kapangyarihan, may ginto. Sinasabi mo ba, tila nagliliyab ang utak ni Mando, na pwede natin siyang gamitin? Sagot ni Sima, mababa at malamig ang tinig. Oh, nakawin ang ginto mula sa kanya. Alam mo naman si Dario, mahina, walang laban. Pero kung may lahing aswang na tumutulong sa kanya, baka mas marami pa siyang ginto. Napangisi si Mando. Matay kumikislap sa ambisyon. Tama, tingnan mo yung nilalang na yan. Naglalabas ng ginto. Muling kumislap ang kidlat at sa muling pagliwanag, nakita nilang sumisirit mula sa palad ni Rafael ang ilang butil ng ginto habang pinoprotektahan si Dario. Ayan mismo, bulalas ni Mando habang pinipigilan ang sarili para hindi sumigaw sa tuwa. Hindi tayo makaakyat sa kubo niya ng walang armas, sabi ni Sima. Pero kung alam natin ang sekreto niya,
Pwede nating takutin siya o pilitin siya na ibigay ang ginto. At kapag nakakuha na tayo ng marami, lalayas tayo sa baryo. Natapos ni Mando. Aangat ang buhay natin. Hindi tayo magiging gaya niya. Nagkatinginan ng magkapatid. Pareho ang nasa isip nila. Hindi sila papayag na si Dario lamang ang makikinabang sa hiwagang nakita nila. Sa kabilang banda, patuloy ang paghinga ng mabilis ni Dario habang tumatakbo siya papalayo sa kagubatan. Nalilito siya, nalulungkot, natatakot. Sa bawat yapak, naririnig niyang sumisigaw ang mga tauhan ni Ka-Ruben. Nalilito sa mga aninong sumusugod sa kanila. Ngunit ang masigaw ay isa lamang sa mga problema ni Dario. Hindi niya alam na mas malalang panganib ang nakaambang mula sa mismong dugo at laman niya. "Rafael!" Sigaw ni Dario habang humahabol ang hangin. "Nasaan ka?" Mula sa likod niya, lumitaw si Rafael mula sa puno, tila usok na nagkatawang tao. "Dario, huwag kang tatakbo mag-isa, babalikan ka nila." Huminto si Dario, hingal na hingal. "Hindi ko kaya, Rafael. Hindi ko alam anong gagawin. Lalo na ngayon na may ginagawa na namang kalokohan si Ka-Ruben." Tumapat si Rafael sa harap niya, tinapik ang balikat niya. "Dario, hindi ka nag-iisa. Hanggat may anino, naroon ako. Hanggat may dilim, kakampi mo ako." Napaluha si Dario. "Pero habang mas tumatagal ka dito, mas nanganganib ka. At pati ako." Umiling si Rafael. "Kung hindi kita tutulungan, walang ibang tutulong sa'yo. Alam ko iyon. Alam kong may masama pa kayong kinakaharap." Napakunot ang noo ni Dario. "Ano ang ibig mong sabihin?" Tumingin si Rafael sa paligid, parang may nararamdaman. May ibang mata na nakatingin, hindi lang tauhan ni Ka-Ruben. May kasakiman sa hangin. Napakunot ang noo ni Dario. "Kasakiman?" Tumango si Rafael. "Oo, walang halimaw na mas mabangis kaysa inggit." Dito bumigat ang dibdib ni Dario. Napatingala siya sa dilim, napakapit sa dibdib niya. "Diyos ko, sana mali ako." Lumapit si Rafael, dinaanan ang ilang anino, at parang may nakita mula sa malayong dilim. "Dario, may masamang presensya. Kamag-anak mo." Napasapo si Dario sa noo. "Mando, Sima." "At alam nila," sagot ni Rafael, "ang lihim mo tungkol sa akin at sa ginto." Samantala, mula sa malayong gilid ng kakahuyan, naroon ang magkapatid, nag-uusap ng masama, hawak ang kanilang mga itak. "Paano natin sisimulan?" tanong ni Sima, namumutla ngunit gigil. "Simple," sagot ni Mando. "Sundan natin siya. At kapag nagbalik siya sa kubo, doon natin siya huhulihin." "Paano kung may aswang doon?" Ngumisi si Mando. "Hindi natin kailangan makipag-away sa aswang. Si Dario lang ang target. Hilahin natin ang sekreto mula sa kanya." At sa mismong sandaling iyon, humampas ang hangin at sa dilim, dalawang pares ng mga mata ang kumikislap. Ang mga mata ng mga inggitang kamag-anak na handa ng pagnakawan ang mismong dugo nila. At sa kabilang dulo ng kagubatan, si Rafael ay tumayo, nakikiramdam at nagsabing, "Dario, ang tunay na laban, nagsisimula pa lamang." Humupa na ang ulan, ngunit ang hangin ay nananatiling mabigat, parang nagbabadya ng paparating na sakuna. Ang kakahuyan ay natatakpan ng makapal na hamog. Animoy naglalakad ang mga kaluluwa sa bawat sulok. Kasabay nito, ang mga yapak ng mga tauhan ni Ka-Ruben ay unti-unting nagkukumpol muli. Nagbabadyang magbalik sa kubo ni Mang Dario upang ipagpatuloy ang kanilang malupit na paghahanap. Samantala, huminto si Dario at si Rafael sa ilalim ng isang malaking punong narra. Doon sila nagtagpo, parehong hingal, parehong basa, parehong takot. Ngunit sa kabila ng kaba, naroon ang matatag na ugnayan na unti-unting nabubuo sa pagitan nila. "Rafael," bulalas ni Dario
habang hawak ang kanyang dibdib. Hindi ko to kayang lampasan ng mag-isa. Hinding-hindi ko na alam kung sino pa ang kakampi ko rito. Tumingin sa kanya si Rafael, ang mga matay nagliliwanag sa gitna ng dilim. Dario, hindi mo kailangang harapin ito ng mag-isa. Ang malaking problema ay hindi lang si Ka Ruben. Ang malaking problema ay ang kasakiman ng mga taong malapit sa iyo. Napakunot ang noo ni Dario. Ang kamag-anak ko, si Mando at Sima. Nariyan sila kanina, nagtatago. Tumango si Rafael. Oo, nararamdaman ko ang inggit sa puso nila. Malansa ang samyo ng kasakiman, parang amoy nabubulok na isda sa gitna ng dagat. At alam nila ang sekreto natin. Nalaglag ang balikat ni Dario. Diyos ko, kung nalaman nila na may ginto, mas lalong delikado ako. Hindi lang delikado, sagot ni Rafael. Mamamatay ka. Pinagpawisan si Dario, nalalamigan ang mga kamay. Hinawakan niya ang braso ni Rafael. Ano ang dapat nating gawin? Hindi ako makikipaglaban sa mga kamag-anak ko. Pamilya sila. Pamilya, kahit anong sama nila. Pero kapag pinili nilang pumatay, hindi na sila pamilya, sagot ni Rafael na may lungkot sa tinig. At sa gabing ito, kailangan mo nang pumili. Buhay mo o buhay nila. Napatitig si Dario sa lupa. Nahulog ang ilang luha, humalo sa putik ang bawat patak. Sa kabilang banda, nagpapatuloy ang paglalakad ni Mando at Sima. May bitbit na sulo at itak. Magkapatid silang puno ng hangin ng ulo at puso ng kasakiman. Sa kanilang isipan, si Dario ay dapat nang sumunod sa kanila. Kung hindi, papayagan nilang maging saksi ang gabi sa kanilang maruming balak. Simula bukas, sabi ni Mando, wala na si Dario. Tayo na ang magmamay-ari ng lupang yon. Tayo na ang magtatamasa ng yaman ng kubo niya. Ngumisi si Sima. At ang aswang, ibibigay natin kay Ka Ruben. Malaki ang kapalit nun. Tama, sagot ni Mando. Habang nalilito ang mga tauhan ni Ka Ruben, tayo ang kikilos. Nasa atin ang sikreto. Ngunit nang sila'y papalapit na sa bukana ng kagubatan, may narinig silang mabigat na huni. Hindi huni ng hayop, kundi ng kakaibang presensya. Isang malalim at mabigat na tunog ng paghinga. Parang may nilalang na nakabantay, hindi pa aswang, hindi rin tao, ngunit halimaw na. Ano yon? Tanong ni Sima, na paatras, kinakabahan. Baka kalabaw ni Dario, sagot ni Mando, ngunit ang boses ay nanginginig din. Mando, bulong ni Sima. Hindi yan tunog ng hayop, kakaiba yan. Bago sila makalapit, lumutang mula sa dilim ang isang pares ng pulang mata. Hindi iyon kay Rafael, hindi iyon kay Ka Ruben. Iba, mapanganib. Hindi yan ang iniisip nyo, bulong ng hangin. Napaatras ang magkapatid. Sino ka? Sigaw ni Mando. Ngunit walang sumagot. Hanggang sa umatras sila higit pa sa dilim at sumabit ang paa nila sa mga ugat ng punong narra. Nagkabuhol-buhol ang kanilang paa at sabay silang bumagsak. Tumilapon ang sulo, tumama sa basang damo at namatay ang apoy. Naiwan sila sa kadiliman. At mula sa dilim, may narinig silang huni na parang halakhak ng nilalang mula sa hukay ng impyerno. Kasakiman, masama, uhaw sa kapangyarihan. Biglang sumulpot ang pares na pulang mata at sumugod ang anino na parang mabilis na hangin. Samantala, sa kabilang dulo ng kagubatan, naramdaman ni Rafael ang bigat ng presensyang iyon. Tumigil siya sa pagtakbo. Nanlalaki ang mga mata niya. Dario, ipaparating na mas malaking panganib. Bulong niya, nanginginig na ang boses. Mas masama pa kay Ka Ruben? Tanong ni Dario, nababahala. Mas masama, sagot ni Rafael, dahil hindi na tao ang nasa paligid at hindi rin sila kagaya ko. Napalunok si Dario. Ano sila? Tumitig si Rafael sa dilim at sa kauna-unahang pagkakataon, nakita ni Dario ang takot sa mukha ng mabuting aswang.
Mga nilalang, wika ni Rafael, na kumakain ng kasakiman ng tao at ginagamit ang kasamaan nila bilang lakas. Paano yon? Tinatawag sila mga anino ng matinding gabi. At mula sa kalaliman ng kagubatan, umalingaw-ngaw ang nakakatindig balahibong sigaw ni Mando at si Ma. Hindi lang dahil sa takot, kundi dahil sa nilalang na sumisipsip sa kanilang mga kaluluwa. Ang sigaw ay bumalik sa hangin. Nagdala ng hudyat na ang gabing ito ay hindi na ordinaryo. Dario, sabi ni Rafael, mahigpit ang tingin. Ang kasakiman ng mga kamag-anak mo ang nagbukas sa pinto ng mga nilalang na ito. At ngayon, tayo ang kailangang humarap. Humawak si Dario sa pamalo. Basa ang damit, nanginginig ang kamay. Pero sa likod ng takot, may matatag na apoy. Tara na, Rafael. Hindi ko sila kayang pabayaan. Dahan-dahang ngumiti si Rafael. Hindi mo talaga kayang iwan ang pamilya mo, no? Pamilya ko sila, sagot ni Dario. Kahit masama sila, hindi sila dapat mamatay sa ganitong paraan. At sabay-sabay silang tumakbo sa dilim. Patungo sa mas malaking halimaw. Patungo sa kapahamakan. Patungo sa laban na hindi nila inakalang darating. Tumitindi ang hamog habang papalapit sina Dario at Rafael sa pinanggagalingan ng mga sigaw. Ang kagubatan ay nagmistulang nilamon ng dilim at ang bawat hakbang ay parang humihigop ng lakas mula sa kanila. Sa bawat paghinga, may halong kaba at malamig na hangin ang pumapasok sa kanilang dibdib. Tila may nagbabantay sa kanilang bawat galaw. Rafael, bulong ni Dario habang hinahawakan ng pamalo. Anong klaseng mga nilalang ang mga anino ng matinding gabi? Naglakad si Rafael ng mabagal. Ang matay kumikislap sa dilim, sinusuri ang bawat sulok. Sila ang mga nilalang na umuusbong kapag may malalim na kasamaan sa puso ng tao. Hindi sila basta-basta lumilitaw. Kailangan muna nilang amuyin ang inggit, galit at pagnanasa. Pagnanasa? Tanong ni Dario. Pagnanasa sa yaman, kapangyarihan o buhay ng iba, sagot ni Rafael. Kapag naramdaman nila ang matinding kasakiman, lumalabas sila para sumipsip ng kaluluwa. Parang mga uwak na nagtatanghal ng gabi. Napakagat ng labi si Dario. Kung ganoon, sina Mando at Sima, sila ang nagbukas ng pinto? Tumango si Rafael. Tama, sila ang dahilan. Pero huwag kang mag-alala, may paraan para mailigtas sila. Paano? Tanong ni Dario, puno ng pag-aalala. Huminto si Rafael at dahan-dahang kinuha ang kamay ni Dario. Dario, hindi mo sila maliligtas sa pamalo. Hindi sila makikita sa liwanag. Hindi sila kayang patayin ng apoy. Ang kailangan mo, ang puso mo. Puso, bulalas ni Dario, nalilito. Anong kinalaman ng puso sa mga halimaw na yan? Umangat ang tingin ni Rafael, mahigpit na nakatingin kay Dario. Kapag may piniling kabutihan ang isang tao, kahit gaano kasama ang kapaligiran, nagliliwanag ang anino ng katotohanan at iyon ang kahinaan ng mga anino ng matinding gabi. Hindi nila kayang tumanggap ng liwanag mula sa puso ng tao. Napakurap si Dario. Liwanag mula sa puso? Oo, tugon ni Rafael. Ang kabutihang hindi matitinag. Huminga ng malalim si Dario. Hindi niya alam kung paano, ngunit napagdesisyonan niya. Kahit gaano kasama sina Mando at Sima, hindi niya hahayaang mamatay sila sa kamay ng halimaw. Nang marinig nila ang panaghoy ni Sima mula sa malayo, kumilos silang dalawa. Sa isang maliit na clearing, naroon sina Mando at Sima. Nakahandusay, pinapalibutan ng tatlong nilalang na itim na parang usok. Hindi sila aswang, hindi tao, hindi laman. Mga aninong gumagalaw na parang tubig sa gabi, may pulang mata na kumikislap ng malademonyo. Ang kanilang mga bibig ay parang walang hugis, ngunit naririnig ang pagsisipsip ng enerhiya mula sa biktima.
Sigaw ni Sima habang ang isang anino ay nakalapat sa dibdib niya. Mando! Sima! Sigaw ni Dario. Nilingon ng mga anino si Dario at Rafael. Nang ngumiti ang mga ito, nagiba ang hugis ng kanilang mga mukha, parang maskara ng kasalanan. Kasakiman, matamis. Bulong nila sabay-sabay, parang nangungutya. Dario, huwag kang lalapit! Sigaw ni Rafael. Hindi sila natatakot sa pamalo o sigaw. Kung lalapit ka ng dalaang galit, lalakas pa sila. Nagtaka si Dario. Galit? Tama, bulong ni Rafael. Kapag nakaramdam ka ng galit, gigising ang sarili mong anino. At iyon ang gusto nila. Napalunok si Dario. Tama siya. Ang totoo, galit na galit siya kay Mando at Sima. Galit siya dahil ginamit siya, inapi siya, pinahiya siya. Galit siya dahil gusto nila siyang patayin. Galit siya dahil sinira nila ang buhay niya mula pagkabata. At habang nararamdaman yun ni Dario, napansin niyang lumalaki ang mga anino. Lalong kumikislap ang mga mata nila. Nabigla siya. Rafael, lumalaki sila. Hinawakan ni Rafael ang balikat ni Dario. Dario, tumigil ka. Bitawan mo ang galit, bitawan mo ang sakit. Hindi sila pwedeng matalo sa babaeng emosyon. Dapat ang nasa puso mo. Kabutihan. Kabutihan? Halos sumigaw si Dario. Paano ako magiging mabuti sa mga taong halos pumatay sa akin? Tumingin si Rafael sa mata niya. Dahil ikaw ay ikaw, Dario. Hindi ikaw ang galit mo. Hindi ikaw ang sakit mo. Ikaw ay kabutihan. At iyon ang dahilan kung bakit binigyan kita ng ginto. Nanigas si Dario. Parang may kumalabog sa puso niya. Huminga siya ng malalim. 1, 2, 3. Nilingon niya sina Mando at Sima. Kahit anong sama nila, sila pa rin ay pamilya niya. Sila ang tanging dugo at laman na natitira sa buhay niya. At kahit hindi nila siya minahal, mahal niya sila bilang tao. Rafael, bulong niya. Handa na ako. Tumango si Rafael. Isipin mo ang lahat ng mabuti sa buhay mo. Lahat ng pinaghirapan mo. Lahat ng kabutihan na kaya mong ibigay. Pumikit si Dario. At unti-unting sumulpot ang liwanag mula sa kanyang dibdib. Maliit sa una, ngunit lumalaki. Parang kumikislap na ginto. Parang butil ng pag-asa. Anong nangyayari? Gulat niyang bulalas. Dario, iyan ang liwanag ng kabutihan mo. Sigaw ni Rafael, nakangiti. Nagmula ang liwanag sa dibdib ni Dario, umangat sa ere, at kumalat sa paligid. Init ngunit hindi nagtatangis. Liwanag ngunit hindi nakakasakit. Ang mga anino ay sumigaw, humaharang ng kanilang mga braso. Hindi! Kabutihan hindi! Ayaw namin! Ang mga nilalang ay nagkurap-kurap, umikli, kumislot. Nawala ang pulang mata nila. Parang usok na hinipan ng hangin, naglaho sila isa-isa. Nang mawala ang mga anino, bumagsak sina Mando at Sima sa lupa, hingal na hingal, nanginginig, parang galing sa bangungot. Tumakbo si Dario sa kanila. Mando! Sima, buhay pa kayo! Napaubo si Sima, mahina ang boses. Dario, tulungan mo ako! Nagsalita si Mando. Pinsan, patawad. Huminga ng malalim si Dario at sa unang pagkakataon, hinawakan niya ang kanilang mga kamay. Hindi bilang kaaway, kundi bilang pamilya. Kahit anong sama ninyo, sabi ni Dario, hindi ko kayo iiwan. Nakangiti si Rafael mula sa likod, nakatingin sa eksena, puno ng pag-unawa. Dario, wika niya, iyan ang tunay na ginto. At sa gabing iyon,
Hindi ginto mula sa kamay ng aswang ang nagligtas sa buhay, kundi ginto mula sa puso ng isang mahirap na magsasaka. Hindi pa rin humuhupa ang lamig ng gabi nang bumalik ang katahimikan sa paligid. Nanginginig pa sa takot sina Mando at Sima habang nakakaupo sa damuhan, hawak ang kanilang mga dibdib. Nangingilid ang luha sa kanilang mga mata, hindi dahil sa pagsisisi lamang, kundi dahil sa takot na sumiksik sa kaluluwa nila. Sa harapan nila nakatayo si Dario, hawak-hawak ang dalawa niyang kamag-anak na parang mga batang nawala ng pag-asa. Sa likod niya si Rafael ay nakatanghod, tahimik ngunit alerto, parang isang bantay ng gabi na handang sumugod kung kinakailangan. "Rafael," sabi ni Dario, hingal, "salamat. Salamat sa pagligtas. Kung wala ka, baka hindi ko na sila nakita ng buhay." Ngumiti si Rafael, ngunit may bakas ng pagod sa mukha niya. "Hindi ako nag-iisa, Dario. Ikaw ang nagdala ng liwanag. Ikaw ang naglabas ng kabutihan. Kung wala iyon, hindi mawawala ang mga anino." Nilingon ni Dario ang mga kamag-anak. "Mando, Sima, bakit? Bakit ninyo ako gustong saktan? Bakit ninyo ako pinairapan mula noon pa?" Napayuko si Mando, nanginginig ang labi. "Dario, inggit ako sa'yo. Mahirap ka pero mas payapa ka. Mahina ka pero mas masaya ka. At nang nalaman kong may ginto ka, hindi ko na napigil ang kasakiman ko." Umiyak si Sima. "Tama si Kuya. Wala na kaming inisip kundi sarili namin. Patawarin mo kami." Huminga ng malalim si Dario. Hindi madali ang pagpapatawad. Marami ang sakit at sugat na ibinigay nila sa kanya. Ngunit napagtanto niyang wala nang mas matimbang pa kaysa sa kaligtasan nila. "Hinding-hindi ko man makakalimutan ang kasamaan na ginawa ninyo," sabi niya. "Pero handa akong patawarin kayo. Dahil kung hindi, lason lang ang galit ko." Napatingin si Rafael, nagngiti, at may konting kislap sa mata. Iyan ang tunay na kabutihang hindi natitinag. Ngunit bago pa tuluyang maging payapa ang sandali, isang napakalakas na pagsabog ang umalingaw-ngaw mula sa gilid ng kakahuyan. Sumabog ang lupa, naglagas ang mga sanga, at ang hangin ay nag-amoy ng sinunog na dahon at usok. Napatayo si Rafael, nagngangalit ang mata. Hindi pa tapos ito. Napakurap si Dario. "Rafael!" "Ano yon?" Mula sa gilid ng kagubatan, unti-unting lumalabas ang isang figura, maputla, galit na galit, at may nakakapanindig balahibong ngiti. Si Ka-Ruben. Bitbit niya ang kanyang baston na may nakakabit na mga buto at mahiwagang palamuti. Nagsasayaw ang apoy sa mga mata niya. Ang paligid ay nauusok dahil sa hinihilang madilim na enerhiya mula sa lupa. "Dario!" sigaw ni Ka-Ruben. Nakakatakot ang tinig. "Akala mo makakaligtas ka sa akin?" Napaatras si Dario. "Ka-Ruben, hindi mo na ba kami titigilan?" Ngumisi ang albularyo, ang ngiti puno ng kabaliwan. Hindi hanggang makuha ko ang kailangan ko. Ang dugo ng aswang." Tumuro siya kay Rafael. Hindi kumurap si Rafael, hindi natakot, ngunit handang lumaban. "Ka-Ruben, hindi mo ako makukuha." "Ha? Hindi mo ako maloloko?" sigaw ni Ka-Ruben. "Alam mo ba kung anong kapangyarihan ang makukuha ko kapag nainom ko ang dugo mo? Magiging pinakamarakas akong manggagamot. Hindi na ako ordinaryong albularyo. Magiging Diyos ako ng baryong ito, at higit pa." Umiling si Rafael. "Kapangyarihan? Iyan lang ang gusto mo? Lahat ng guni-guning ginagawa mo ay halimaw." "Tama!" sigaw ni Ka-Ruben, mas lalong nagngangalit. "At wala nang makakahadlang sa akin. Hindi ginto, hindi liwanag, hindi pamilya." Si Mando at Sima ay halos hindi makagalaw. Natatakot sila sa presensya ni Ka-Ruben. Ang kanilang mga katawan
ay nanglalambot sa pagod at takot. Dario, bulong ni Sima, pagtakpan mo kami. Hindi nagpati siya si Ka-Ruben. Hinampas niya ang baston sa lupa. Mula sa ilalim ng lupa ay may sumulpot na madilim na alon, parang itim na usok na gumagapang patungo kina Dario at Rafael. Kumalat ang usok sa hangin, nagsisilakbo ang madilim na enerhiya. Rafael! Sigaw ni Dario. Ano yan? Madilim na mahika, sagot ni Rafael. Kinokontrol niya ang mga anino na pinabagsak natin kanina. Kaya niyang buhayin uli. Nang marinig ng mga anino ng matinding gabi, ang sigaw ni Ka-Ruben, ang natitira pang usok ay muling nabuo. Unti-unting nagkaroon ng pula ulit ang mata ng mga anino. Bumabawi sila ng lakas mula sa kabaliwan ng albularyo. Ang mga mata ay kumikislap sa muling pagbangon. Diyos ko, bulong ni Dario. Bumabalik sila. Manghihina tayo kapag hinayaan natin sila, sabi ni Rafael. Dario, protect your heart. Huwag kang magpadala sa galit. Ngunit lumalapit si Ka-Ruben. Ang baston ay kumikislap sa sariling kapangyarihan. Dario, ibigay mo sa akin ang aswang. Sigaw ng albularyo, sabay hampas ng mahiwagang lalagyan. Pumutok ang lupa, umuga ang mga puno. Nagsimula ang pag-ikot ng mga anino sa paligid ni Dario. Rafael, sigaw ni Dario. Tulungan mo kami. Ngumisi si Rafael. Hindi ka nag-iisa. At tumayo siya sa harapan ni Dario, humaharap kay Ka-Ruben at sa mga aninong kanyang binuhay. Ka-Ruben, sabi ni Rafael, kumikislap ang katawan sa gintong liwanag. Hindi mo mauunawaan ang kapangyarihan ng kabutihan. Ang nakikita mo lamang ay takot at kapangyarihan. Kaya ngayon, ipapakita ko sa iyo kung ano ang tunay na lakas ng liwanag. Muling kumapit ang anino sa lupa, nagliwanag ang paligid ni Rafael at ang ginto sa loob ng kanyang katawan ay dumaloy sa palad niya. Si Mando at Sima ay napatingin, hindi makapaniwala. Si Dario ay nakahawak sa dibdib, humihigop ng lakas mula sa puso niya. At sa gitna ng dilim, muling sumiklab ang ginto. Dahil sa gabing iyon, magsisimula ang tunay na labanan. Sa gitna ng makapal na kagubatan, nag-uumpugan ang dalawang magkaibang puwersa, ang kadilimang kinokontrol ni Ka-Ruben at ang gintong liwanag na lumalabas mula kay Rafael. Ang hangin ay tila nabiyak sa dalawang kulay, itim na usok at gintong alon. Rafael! Sigaw ni Dario habang bumabalot ang mga anino sa paligid nila. Hindi sumagot si Rafael. Nakatayo siya, matikas. Tangan ang liwanag sa palad, ngunit kitang-kita ang hirap sa kanyang muka. Ang pag-ikot ng anino ay parang buhawi na gustong higupin ang lahat, puno, tao at kaluluwa. Mula sa kabilang panig, si Ka-Ruben ay mas lalong nagngingit-ngit. Ang kanyang mga mata ay hindi na mukhang mata ng tao, kundi parang nag-aapoy na butas ng impyerno. Ang baston niya ay sumisindak sa liwanag, may kulay luntian na aura, halong itim na usok, at maliliit na sigaw ng kaluluwa na parang nakakulong sa loob. Kayong dalawa, bulyaw niya. Hindi niyo ako maiiligaw. Kung hindi ibibigay ng aswang ang dugo niya, kukunin ko ito. Itinaas niya ang baston at hinampas ito sa lupa. Naggalon ang lupa. Napabagsak si Dario at ang dalawang pinsan, si Mando at Sima, na ngayoy halos hindi makatayo sa pagod at takot. Humampas ang hangin sa kanila na parang hampas ng higanting kamay. Dario! Sigaw ni Sima, umiiyak. Ayoko pa mamatay! Ayoko na! Tulong! Napatingin si Dario sa kanila, ang dalawang taong halos pumatay sa kanya. Ngunit sa mga mata nila, nakikita niya ngayon, hindi na inggit, hindi na kasamaan, kundi takot.
Takot na tulad ng karanasang kinaharap niya buong buhay. "Rafael!" sigaw niya. "Kailangan kong protektahan sila." Tumango si Rafael, habol ang hininga. "Oh, Dario, gawin mo ang tama. Ako na ang bahala kay Karuben." "Ha ha ha." Tawa ni Karuben, baliw na baliw. "Hangal. Akala nyo magagawa nyo yan? Mga walang kwentang nilalang, hindi nyo ako mapipigil." At sa isang iglap, sumugod ang tatlong anino mula sa madilim na usok. Tumatakbo patungo kina Mando at Sima. "Hindi!" sigaw ni Dario. Hawak ang pamalo. Kahit nanginginig ang tuhod, tumalon si Dario sa harapan ng mga anino. Pinagtatakpan ng mga kamag-anak. Ramdam niya ang bigat ng mga braso ng halimaw na anino na tumutulak sa kanya palayo. Ang kanilang mga mata ay pula, ang boses ay paos at mahaba. Kasakiman, kasalanan, kamatayan. Hindi makagalaw si Dario. Tumutulak ang mga halimaw, pinaluluhod siya sa lupa. "Rafael! Tulong!" Ngunit nasa gitna si Rafael ng pakikibaka kay Karuben. Nagpapalitan sila ng enerhiya, madilim laban sa ginto, masama laban sa kabutihan. Sa bawat galaw ni Rafael, kumikislap ang kanyang katawan. Sa bawat hampas ng baston ni Karuben, may sumasabog na itim na alon. "Hindi ka mananalo, Rafael," sigaw ni Karuben. "Ako ang Diyos ng baryong ito. Ako ang magpapasya kung sino ang dapat mabuhay." Huminga ng malalim si Rafael, napipilitan ng gamitin ang natitirang lakas. Hindi mo sila pagmamayari, wala kang karapatan sa kanilang buhay. "Iyon ang mali mo," bulyaw ni Karuben. Lahat ng tao kayang hawakan ng takot. At inikot niya ang baston. Mula sa lupa ay sumulpot ang malalaking ugat na itim, parang kamay ng multo, na pumapalibot sa katawan ni Rafael. Pinilipit siya ng mga ugat, pinilit siyang ibitin sa ere. "Rafael!" sigaw ni Dario habang pinipilit niyang makaalpas sa mga anino. "Dario!" Hirap na tinig ni Rafael. Hindi ko kayang lumaban." Nanginginig ang kanyang katawan. Ang gintong liwanag ay unti-unting kumukupas. "Nabibigo ang kabutihan mo," sigaw ni Karuben, humahagalpak sa tawa. "Hindi yan totoo," sigaw ni Dario. Dito, may naramdaman si Dario. May sumisiklab mula sa puso niya, ang parehong liwanag na nagligtas sa kanila kanina. "Hindi ko hahayaang mawala ka, Rafael," sigaw niya. Hinawakan niya ang palad, inalala ang lahat ng mabuti. Ang kabutihang natutunan niya sa magulang. Ang mga panahon na nagtrabaho ng marangal kahit walang kapalit. Ang araw na dinala niya ang kalabaw na si Cardo sa ilog para paliguan kahit pagod na siya. Ang pagtulong niya sa mga kapitbahay kahit siya ang pinakamahirap. Ang pagtanggap niya kay Rafael kahit aswang ito. At doon, sumabog ang ginto mula sa kanyang dibdib. "Ah!" sigaw ni Dario, nakataas ang mga kamay. Ang anino ay natumba. Ang gabi ay nagliwanag. Ang hangin ay parang umikot pabalik. Tumalon ang gintong liwanag mula sa puso ni Dario, dumiretso sa direksyon ni Rafael. Nakapikit si Rafael, parang natamaan ng araw. "Dario, ang liwanag mo." Nagitla si Karuben. "Ano ito? Imposible." "Hindi ito imposible," sigaw ni Dario. "Ito ang kapangyarihan ni Rafael. Ito ang kabutihan na ibinahagi niya sa akin at ibinabalik ko sa kanya." Tumulak ang gintong liwanag sa katawan ni Rafael at biglang bumalik ang kulay sa katawan ng aswang. Ang mga mata niya ay nagliliwanag. Ang katawan niya ay humihinga ulit ng malakas. At sa isang iglap, naputol niya ang mga itim na ugat. "Ra!" sigaw ni Rafael at sumabog ang gintong enerhiya sa buong kagubatan. Nabulag si Karuben. Ang mga anino ay naglaho, nagmistulang usok na inanod sa hangin.
tumakbo si Rafael, isang mabilis na galaw, parang kidlat. At isang suntok ng gintong liwanag ang tumama sa dibdib ni Ka-Ruben. Nahulog ang albularyo sa lupa, nabitawan ang baston, at nagwasak ang madilim na kapangyarihan. Ang lupa ay umuga, ang hangin ay huminto, at ang kagubatan ay nagyayelo sa katahimikan. Si Dario ay nakaluhod, hingal na hingal. Si Rafael ay tumayo, nanginginig ngunit nagwagi. Si Mando at si Ma ay nakahawak sa dibdib, umiiyak, hindi makapaniwala sa milagro. At si Ka-Ruben, nakahandusay sa lupa, nanginginig na puno ng takot ang mata. Tama na, bulong niya. Tama na. Ngunit alam ni Dario, hindi pa ito tapos. Dahil ang kadiliman, hindi basta sumusuko. Nanginginig ang kagubatan sa katahimikan matapos bumagsak si Ka-Ruben sa lupa. Pumintig ang hangin, saka unti-unting bumalik sa normal ang paggalaw ng mga dahon. Parang nagsisimulang huminga muli ang buong paligid. Ngunit sa gitna ng katahimikan, may nakatagong tensyon pa rin. Walang nagsasalita, walang gumagalaw. Tanging hikbi ng hangin at mahihinang pag-iyak ni Mando at si Ma ang maririnig. Si Dario ay nakaluhod pa rin, hawak-hawak ang dibdib habang inaabot ang hininga. Nang maramdaman niya ang bahagyang init ng kamay ni Rafael sa balikat niya, napatingin siya pataas. Dario, mahinang sabi ni Rafael, hindi pa tayo tapos. Napatitig si Dario sa aswang. Nakita niya sa mga mata nito ang pagod, ang sakit, ngunit nandoon din ang determinasyon. Hindi para sa sarili, kundi para kay Dario, para sa kapayapaan at para sa buong baryo. Nilingon nila ang nakabulagta sa lupa, si Ka-Ruben. Nanginginig ito, hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa sarili niyang takot. Ang mga mata niya ay nanlalaki, hindi makapaniwala sa nangyari. Ang dating makapangyarihan at nakakatakot na albularyo ay ngayon walang lakas, halos hindi makagalaw, mistulang bata na nawalan ng laruan. Hindi ito maaari, ungol ni Ka-Ruben. Paos ang boses. Ako ang pinakamalakas. Ako. Niyakap ni Dario ang sarili, naglakad ng dahan-dahan papunta sa albularyo. Mabigat ang bawat hakbang, parang dinadala niya ang lahat ng sakit, lahat ng trahedya, lahat ng takot. Ngunit hindi na ang galit ang pumipigil sa kanya. Ang puso niya ay puno ng tanong, bakit humantong ang lahat dito? Huminto siya sa harap ni Ka-Ruben. Ka-Ruben, bulong ni Dario, bakit mo ito ginagawa? Bakit kailangan mong pahirapan ang lahat? Hindi ka ba natatakot sa ginagawa mo? Tiningnan siya ng albularyo at sa isang iglap ay nakita ni Dario ang tunay na mukha ng kasamaan. Hindi sigaw, hindi halakhak, hindi apoy, kundi takot. Takot na takot si Ka-Ruben. Takot ako, bulong niya. Basang-basa ang boses gamit ang luha. Takot akong maging mahina. Takot akong maging walang halaga. Takot akong maging katulad mo, Dario. Mahirap, walang lakas, walang respeto. Napatigil si Dario. Parang tinusok ang puso niya ng mga salitang iyon. Ka-Ruben, hindi sukatan ng kayamanan para maging malakas ang isang tao. Hindi mo alam, sigaw ni Ka-Ruben, nanginginig. Bata pa ako, tinatawanan ako, tinutulak. Wala akong halaga, kaya ako nag-aral ng mahika. Kaya ako kumapit sa madilim na kapangyarihan dahil ayaw kong balikan ang buhay na mahina. Hindi ngumiti si Dario, hindi rin umiyak. Pero tumingin siya kay Rafael at nakakita siya ng pag-unawa sa mga mata ng mabuting aswang. Ka-Ruben, bulong ni Dario. Ngayon, ikaw naman ang mahina. Hindi, unggol ng albularyo. Hindi, hanggang may dugo ng aswang, itinuro niya si Rafael. Maaari ko pang bumangon. At sa huling paghiyaw, biglang sumugod si Ka-Ruben.
Hinawakan ang baston niya, naglalabas ng huling puwersa ng kadiliman. Tumalon siya, sabay hampas ng napakalakas. "Ra! Tumigil ka!" sigaw ni Rafael. Nagtagpo ang dalawang puwersa. Ang kadiliman ni Karuben at ang liwanag ni Rafael. Isang napakalakas na pagsabog ang kumalat sa buong kagubatan. Nabulag si Dario, napasubsob si Mando at Sima. Nag-ikot ang hangin na parang buhawi. Nalagas ang mga dahon. Napaputol ang ilang sanga. At pagkatapos, katahimikan. Dahan-dahang bumalik ang malinaw na pandinig ni Dario. Una niyang narinig ay ang paghingal ng hangin. Pangalawa ay ang pag-ubo ni Sima. Pangatlo ay ang pag-iyak ni Mando. At panghuli, Dario. Bulong ng isang tinig. Minulat ni Dario ang mata. Si Rafael ay nakaluhod sa lupa, nauupos ang gintong liwanag mula sa katawan. Nanginginig ang mga kamay niya. May sugat sa balikat, may hiwa sa pisngi, at nangingitim ang gilid ng mata. "Rafael!" sigaw ni Dario. Nasaktan ka." Ngumiti ang aswang, mahina ngunit payapa. "Hindi bali. Buhay ka. Buhay sila. Pero..." "Dario," bulong ni Rafael. Ito ang huling putok ng kadiliman niya. Hindi ko alam kung uulit pa siya. Pero ngayon, wala na siyang lakas. Nilingon ni Dario ang lugar kung saan nakatayo kanina si Karuben. Wala ang baston. At ang albularyo ay nakahandusay sa lupa. Hindi patay, ngunit walang malay at parang nawalan ng lahat ng kapangyarihan. "Wala na siya," sabi ni Rafael. "Nawala na ang madilim na mahika sa kanya. Kung gigising man siya, tao na lang siya. Walang halimaw." Napalunok si Dario, bumuntong hininga ng malalim. Ang gabi ay malalim pa rin, ngunit unti-unting sumisilip ang liwanag. Lumapit si Sima kay Dario, humahagulgol, kumakapit sa braso niya. "Dario, patawarin mo kami. Hindi namin alam. Hindi namin alam na ganito ang mangyayari. Hindi namin alam na kasakiman namin ang magpapahamak sa baryo." Tinapik ni Dario ang balikat niya. "Sima, hindi ko kayo hahayaan. Magbabago kayo. Simula ngayon." Lumapit si Mando. Luhaan, nanginginig. "Dario, kung gusto mo, pwede mo na kaming iwan. Pero salamat. Salamat sa pagsagip sa amin. Hindi ka nagkulang." Napapikit si Dario. "Hindi ko kayo iiwan. Pamilya kayo." Tumayo si Rafael kahit nangihina. Lumapit siya kay Dario at inilagay ang isang kamay sa balikat nito. "Dario," sabi niya, "ang kabutihan mo ang nagtapos sa kadilimang ito. Hindi ang kapangyarihan ko." Umiling si Dario. "Rafael, kung wala ka, wala akong dahilan para lumaban," sagot ni Rafael, nakangiti. Kumislap ang mga mata ni Dario, puno ng pasasalamat. "Rafael, ano na ang gagawin mo ngayon?" tanong niya. Tumingin sa langit si Rafael, huminga ng malalim. "Hindi ko alam," sagot niya. "Ngunit alam kong hindi dito nagtatapos ang misyon ko. May mas marami pa akong dapat gawin. Pero Dario, hanggang nandito ka, may tahanan akong babalikan." At sa sandaling iyon, unti-unting sumikat ang unang anino ng umaga sa silangan. Ang dilim ay humupa. Ang ginto ay kumislap. At ang puso ni Dario ay naging mas matatag kaysa dati. Pumutok ang unang sinag ng araw sa silangan. Dahan-dahang pumasok ang liwanag sa kagubatan, kinukuyumos ang mga natitirang bakas ng dilim. Ang tumakbo buong gabi, ang mga nag-iyakan, ang mga nakipaglaban para sa buhay, lahat ay unti-unting humupa sa kalmadong himbing ng liwanag ng araw. Para bang ang kalikasan mismo ay nagpasya na tapusin ang bangungot at yakapin ang pag-asa.
Si Dario ay nakaupo sa tabi ng malaking puno ng narra. Pinagmamasdan ang kanyang kamag-anak na sina Mando at Sima na ngayoy nakahiga pa rin sa damuhan, humihinga ng maayos, ngunit bakas pa rin ang takot at pagod sa kanilang mukha. Dumating ang umaga hindi upang magdiwang sila, kundi upang mapaisip at magsisi. Lumapit si Rafael. Ang mukha ay maputla pa rin, ngunit may ngiti sa labi. Nasa mata niya ang pagod, ngunit nandoon din ang kislap ng panibagong lakas, ang liwanag ng isang nilalang na alam niyang nakaligtas sa unos. Dario, sabi ni Rafael, sabay upo sa tabi niya. Ang ganda ng umaga. Ngumiti si Dario habang pinagmamasdan ang paligid. Matagal ko nang gustong makakita ng ganitong umaga na hindi ako takot, hindi ako pinagtatawanan, hindi ako iniiwan. Tumingin si Rafael sa mukha ng magsasaka. Dahil mula ngayon, hindi ka na mag-isa. Napatitig si Dario kay Rafael. Rafael, salamat. Hindi ko alam kung paano ko mababayaran ang lahat ng ginawa mo. Umiling si Rafael. Hindi mo kailangang bayaran ang kabutihan. Ang kabutihan ay hindi utang. Ibigay mo lamang sa iba kapag kaya mo. Iyon ang tunay na halaga nito. Napangiti si Dario at may luha ang pumitik sa kanyang mata. Kung ganoon, simula ngayon, lahat ng biyayang ibinigay mo sa akin, ibabahagi ko sa iba. Biglang humaplos ang liwanag ng araw sa kanilang dalawa at ang anino ni Rafael ay naglaho saglit, parang sumasayaw sa hangin bago bumalik. Ang kapangyarihan niya ay nag-eengganyo sa araw, parang sinasabi na tapos na ang dilim. Sa kabilang bahagi, unti-unting nagising sina Mando at Sima. Mamando, buhay pa ba tayo? Bulong ni Sima, nanginginig ang boses. Oo, Sima, buhay tayo, sagot ni Mando habang nakatingala sa liwanag. Pero hindi ito dahil sa atin. Namilog ang mata ni Sima habang nakatingin kina Dario at Rafael. Dario, pinsan, marunong ka pala magmahal ng higit sa galit. Wala kaming karapatan. Wala kaming karapatang iligtas mo pa kami. Lumapit si Dario sa kanila. Mando, Sima, hindi ko kayo ginawang kaaway. Kayo ang nagpili ng galit ninyo sa akin. Pero kahit ganoon, kinuha niya ang kamay nilang dalawa. Pamilya pa rin kayo. Napahagulgol si Sima. Patawarin mo kami. Patawarin mo kami. Hinding-hindi na namin uulitin. Lumapit si Rafael at tumingin sa kanila ng buo at matatag. Bumalik kayo sa kabutihan. Walang huling gabi kung handa ang puso niyong humarap sa araw. Tumigil ang hangin. Parang naghintay ang buong kagubatan sa sagot ni Mando at Sima. Yes, sabi ni Mando, halos pabulong. Magbabago kami. Samantala, si Ruben ay nakahandusay pa rin sa lupa. Nang maramdaman niya ang init ng araw sa balat, unti-unting bumukas ang kanyang mga mata. Ngunit iba na ang ekspresyon nito. Wala na ang apoy, wala na ang labis na galit. Nang tingnan niya ang kanyang kamay, hindi na ito nangingitim o kumikislap. Wala na ang kapangyarihan niya. Lumapit si Dario sa kanya, hindi bilang kaaway, kundi bilang tao. Ruben, sabi ni Dario, oras na pa humarap ka sa ginawa mo. Hindi ka namin papatayin, pero kailangan mong sumagot sa ginawa mo. Nagangat si Ruben ng tingin, nanginginig ang labi. Dario, bakit? Bakit hindi mo ako pinabayaan? Bakit mo pa ako iniligtas? Sumagot si Dario, mahina ngunit matatag. Dahil hindi ko trabaho ang kumitil ng buhay. Hindi mo ako gagawing halimaw gaya ng inaasam mong maging Diyos. Nang marinig iyon, parang nabasag ang puso ni Ruben. Umiyak siya. Hindi iyak ng galit, hindi iyak ng sakit, iyak ng pagsuko. Dario, patawarin mo ako, bulong niya. Tumingin si Dario kay Rafael at parehong tumango ang dalawa. Kayang-kaya mong magsimula uli, sabi ni Rafael. Isang paghinga, isang hakbang. Pagkaraan ng ilang oras, bumalik sila sa kubo ni Dario. Ang araw ay mataas na.
Ang paligid ay tila walang nangyari. Ngunit sa loob ni Dario, alam niyang nagbago na ang lahat. Nagsimulang magsalita si Rafael habang nakatayo sa pintuan ng kubo. Dario, kailangan kong maglakbay uli. Nanlaki ang mata ni Dario. Rafael, aalis ka? Ngumiti si Rafael. Oo, may marami pang kagubatan na may dilim. Marami pang taong nangangailangan ng liwanag. Hindi ako maaaring manatili sa iisang lugar lamang. Napayo ko si Dario. Mamimiss kita, Rafael. Lumapit si Rafael at niyakap siya, higpit at tapat. Dario, bulong ni Rafael, kapag natatakot ka, tandaan mo lang ang ginto sa puso mo. Iyon ang tunay na kapangyarihan mo. Tumayo si Rafael sa labas ng kubo. Hinayaan ang araw na tumama sa kanya. Unti-unti, ang anino niya ay nagdilim. Nagliwanag at unti-unting naglaho parang usok na sumama sa liwanag ng araw. Hanggang sa muling pagkikita, bulong niya. Kinawayan siya ni Dario. Ang puso niya ay puno ng pag-asa at lungkot. Dumaan ang mga araw at nagbago ang baryo. Si Dario ay nakilala bilang taong may pusong ginto hindi dahil sa kayamanan, kundi dahil sa kabutihan. Si Mando at Sima ay nagbagong buhay, tumulong sa bukirin, hindi na nagpasasa sa kasakiman. Si Ruben ay naging ordinaryong manggagamot, natutong magpagaling ng hindi gumagamit ng takot, kundi kabutihan. At ang mga tao ng baryo ay natutong hindi basta matakot sa anino, kundi pakinggan ang liwanag. At si Dario, tuwing gabi, bago matulog, tumitingin sa bintana, umaasa na balang araw, sa gabi o araw. Bumalik si Rafael, ang mabuting aswang na nagbigay sa kanya ng ginto. Hindi ginto para yumaman, kundi ginto para magmahal at maging mabuti. Sa huli, ang mabuti at ang masama ay hindi nasusukat sa dugo o anyo ng nilalang, kundi sa kabutihan ng puso. Wakas,